50 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos na taas presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw, September 5. Ilang motorista umaaray na sa mahigit 2 buwang sunod-sunod na taas presyo sa langis. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, September 5. Aabot ito sa 50 sentimos hanggang sa mahigit piso. Kahapon, nagpakarga na ang ilang motorista ng diesel at gasolina sa gasolinahang ito sa Bawan, Batangas. Ang ilan, kita pa na nagdala ng malaking container para mapaglagyan ng diesel. Ang ilang motorista, dismayado sa mahigit 2 buwan na sunod-sunod na taas presyo sa langis. Malungkot kasi imbis na yung maiipon mo ay napapapunta pa doon. Sana naman ay bumaba kahit na kaunti. Dismayado rin ang motoristang si Luigi sa umano'y tila hindi patas na presyo sa langis. Minsan nga bumababa pero konti lang, pero ilang linggo lang bigla nang tataas tapos sunod-sunod pa tapos sobrang taas. Apektado kaming mga driver. Pero ayon sa direktor ng Oil Management Bureau ng Department of Energy, sumusunod lamang ang bansa sa galaw sa international oil market na resulta ng production cut sa langis ng Saudi Arabia at Russia. Isama pa ang mataas na inventaryo ng langis sa Estados Unidos. Maliit lang yung depression ng world supply at world demand. Kapag may mga ganyang additional supply cut or production cut, makaka-affect yun talaga sa presyo. Yung United States, malaki siyang bansa. Kailangan naman muling maghigpit ng senturon ang mga motorista. Lalo't ayon sa DOE, malaki pa ang posibilidad na magtuloy-tuloy ang pagtaas sa presyo ng langis hanggang sa susunod na buwan. Ang impact niyan hanggang October. So sabi ko nga isang kadahilanan yun para tumaas. Pero isa lang siya. Lahat ng mga kadahilanan na yun o yung factors na yun, hindi natin control. Wala pang pahayag ang samahan ng mga tsuper ng jeep sa Southern Tagalog hinggil sa hiling nilang taas singil sa pasahe. Matatanda ang sinabi ng LTFRB na wala pang formal na petisyong natatanggap mula sa mga transport groups. Samantala, nananawagan ng DOE sa mga kumpanya ng langis na sundin ang tamang presyuhan ng langis at magbigay ng konsiderasyon sa mga motorista. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog.